Tila nilaglag na nga ng panganay na anak ni President Bongbong Marcos na si Sandro Marcos ang kanyang ama, ito nga ay matapos nitong aminin sa isang interview na hindi perpekto ang kanyang ama at may mga palpak din itong desisyon. Sa kabila nito malaki pa din daw ang tiwala ni Sandro na maaayos din kung ano man ngayon ang mga pagsubok na kinahaharap ng kanyang ama at ng ating bansa. Narito panoorin ang napuna ng ilang kilalang personalidad sa kapalpakan ni Bongbong Marcos. At ang nakikita ko po ay talagang pinaka-worst sa history ng Pilipinas ay itong administration ni Bongbong Marcos. At isa pa ay isang 19th Congress ay yung pinaka-worst na rin po sa history ng Pilipinas. So kung pagsasama-samahin niyo po yan may nakikita po kung ginagawa talaga nila magmula pa ng umpisa ang Marcos, Romualdez, Araneta family. Para po sa akin nakikita ay nagbi-build po sila ng isang empire. But ang empire po nilang gawin with evil intention. Yan po ang ginagawa ngayon ng ang tawag ko po sa kanila MRA, Marcos, Romualdez, Araneta family. So, ang nakikita ko po talaga ginagamit nila ang Congress para maghari-hari po talaga sila. Kung talagang sa tingin ninyo walang korupsyon dyan sa fill in the blanks na yan, di sige, huwag kayo magkaroon ng Declaration of National Emergency nang sa ganun, lahat ng bibili ng Department of Agriculture na ipamimigay sa mga magsasaka ay dadaan sa mandated na public bidding. Di ba po? Pero itagaan nyo yan sa bato talaga na kaya yan blank para mampalaki ang budget at yung proseso kung saan bibilihin natin yung ipamimigay sa mga magsasaka sa iba't ibang programa ng DA na covered ng fill in the blanks ay hindi po dadaan sa bidding. Dalawang bagay ang gusto kong pag-usapan ngayon. Yung tulong na natatanggap natin noong nakalipas at saka itong mga darating na mga taon galing sa Amerika. Dahilan kung bakit napakarami sa mga opisyalis ni Bongbong Marcos Jr. ang bilib na bilib sa mga Amerika at saka yung mga Afghan refugees na ang sabi nila dumating at aalis na raw. Pero anong katotohanan? Well, una-una, bakit ba itong aking piniling pag-usapan ngayong gabi? Kasi nagkaroon ng anunsyo si President Trump. Itinigil niya lahat ng foreign aid maliban na lang sa aid sa Ukraine ata at saka Turkey at saka Egypt. At kasama siyempre lahat ng mga aid na dapat sana ay matatanggap ng Pilipinas. Pero teka muna, ano ba yung mga natatanggap na natin? Well, alam nyo, tinignan ko lang naman sa internet kung ano yan. Noong 2023, nakatanggap daw tayo ng 143 million na mga tulong galing sa Amerika. Karamihan ay mga military assistance. Nitong 2024, noong July, matapos na manggaling sa Amerika itong si Junior, nangako ang mga Amerikano ng 500 military assistance. Paano ginawa yung pangakong yan? Sa pamamagitan ng isang panukalang batas sa Kongreso. So actually, hindi po pangako yon na talagang tunay na pangako kasi depende pa rin sa Kongreso kung popondohan nga nila yung panukalang batas na yan. Pero alam nyo po, yung panukalang batas na yan is sinalang ng July of 2024. Hanggang ngayon po, walang nangyari. At ngayon po, bago ng Kongreso, dahil nag-eleksyon na rin ng mga Amerikano, kinakailangan i-refile yan. So ibig sabihin, ang huling nakuha nating assistance sa Amerika ay 2023 pa, 147 million. Now, sangayon sa internet, meron daw na $500,000 na aid ang ginawa ng mga Amerikano dahil nga dito sa mga sunod-sunod na bagyo. So yun lang ang nakuha natin sa 2024. O ngayon, nagtataka ba kayo? Bakit? Parang bilib na bilib ang mga opisyalis ni Marcos Jr. sa mga Amerikano. To the point na walang bayad, pinagamit pa nila yung mga base militar natin, dinagdagan pa ng 4. Kasama na yung mga base militar na napakalamit sa Taiwan, dahilan para nga maging maabala ang China dahil napakalapit yan sa Taiwan. Obviously, gagamitin yung ating mga base militar pag magkakaroon ng gera sa panig ng Amerika at ng China, dahil nga sa Taiwan.
Kung talagang para sa Pilipinas yung mga base militar na ginagamit ng mga Amerikano, ba't hindi dun kayo sa Pag-asa Island na magkaroon ng EDCA, no? Kasi yun naman talaga ang pinag-aawayan. O malapit ang Pag-asa Island doon sa ating barko, no, na ano ba yung pinalubog nating barko sa ako nag-aano ko nagsi-senior moment ako, no. Mas malapit yun yung pinalubog nating barko, no, na parte na ating EEZ, no. So kung talagang seryoso ang Amerikano na sasaklolo sila kapag tayo ay ginulo ng ibang bansa, particularly ng China sa West Philippine Sea, dapat dun sila sa Pag-asa nagkaroon ng base militar. Ako, hindi ako talaga tututol. Hinihimo ko pa ang Marcos administration. Doon yung ilagay ang base militar ng Pilipinas na gagamitin ng Amerika sa Pag-asa Island. Dahil doon natin kinakailangan ng rest back ng mga Amerikano. Yung lugar kung saan nag-aagawan ng island. O ayun, kikilalanin ko malaking utang na loob kung talaga naroroon ng mga base militar ng mga Amerikano. Pero ngayong malapit sila sa Taiwan, obviously, gagamitin nila yan kapag kinakailangan nila ng staging ground for attack laban sa China over Taiwan. Ulitin ko po, no? Ano ba nang pakialam natin dyan pag nagkagulo sa Taiwan, no? Alam nyo, kapag gumamit ng dahas ang China para ma-recover ang Taiwan, para ding Pilipinas na gumamit ng dahas laban sa ISIS Maute nung kinuha nila ang Marawi City. Walang kahit sinong bansa magrereklamo kapag gumamit ka ng dahas para protektahan ang iyong territorial integrity. Na, para hindi mabago ang iyong teritoryo. Nakasad yan sa UN Charter na talagang may karapatan ng lahat ng bansa na protektahan ang integridad ng kanilang teritoryo. So, sa madaling salita, bokya naman talagang nakukuha natin sa Amerika. Mantakin ninyo magkano ang binibigay na tulong ng Amerika sa buong daigdig. $86 billion. O ayan. Totoo, siya ang pinakamalaking ODA or Overseas Development Assistance na mimigay ng ODA. Mas malaki pa sa China. Pero dun sa 86 billion, 147,000 ang nakuha natin noong 2023, $500,000 ang nakuha natin noong 2024. Ang nakakatawa dyan, yung 2023-2024, doon pa natin pinagamit yung dalawang base militar na malapit sa Taiwan para gamitin ng Amerikano sa isang gera na wala naman tayong interes. Di ba hindi tama yon? Karamihan ng pera binibigay nila kung kani-kanino. Alam nyo ba dyan sa Turkey, may base militar dyan? Naku, bilyon-bilyon ang binabayad nila sa Turkey dahil inuupahan nila yung base militar nila. Tayo, gratis et amore. Sino ba naman kasing... Ay, naku, nagsimula niyan yung Noynoy Aquino eh. Ibinigay na libre. Pinaalis na nga natin yan nung panahon ng aking kamag-anak na si JRS dahil yung pananatili ng mga base militar ay labag sa ating saligang batas na sinasabi na kinakailangan, yan ay sa pamamagitan ng tratado na kinikilala ng Amerika na tratado. Hindi naman nila kinikilala ang BFA man lang, hindi man lang nila rinatify sa US Senate. No? Sa kanila, executive agreement lang. Tayo, para tayong mga timang, nag-ratify sa Senado. Malaki kasi ang diferensya kapag ikaw ay isang formal na tratado at isang executive agreement lamang. Ang tratado ay may bisa ng batas. Ang executive agreement ay nagpapatupad lamang ng batas. O ano pang nangyari ngayon? Yung 147 million noong 2023 at 500,000 noong 2024, ano mangyayari sa 2025? Bokya. Itinigil lahat ng mga foreign assistance maliban na lang sa Ukraine, sa Israel ata, at saka sa, ay, hindi ko nga alam kung pati Ukraine kasama no? Pero ang alam kong naalala ko talaga ay Turkey at saka Egypt, no? Hindi ko alam kung parang, anyway, mamaya check ko yan, no? Pero tinigil po lahat-lahat yan. Bokya ngayon ang aasahan ng Pilipinas. O ano, kayong mga Pilipinong mas Amerikano pa sa mga Amerikano, anong nahita nyo ngayon kay Uncle Sam? Wale! Wale kayong nahihita. O ngayon, ano pang sasabihin ninyo? Sunod-sunuran pa rin kayo sa mga Uncle Sam ninyo. Ay, naku talaga kayo. Buksan ang mga mata. Tayo mga Pilipino lamang ang dapat tumayo sa ating dalawang paa. Kung tayo magkakaroon ng lakas para maprotektahan ang ating teritoryo, tayo lamang ang magpoprotekta ng ating teritoryo. Nakikisausaw lang naman ng mga Amerikano dyan kung yan ay isang ayon sa kanilang interes. O bakit? Ni minsan ba
tumayo sila at talagang pinigilan nila ang China nung inagaw nila ang mga isla natin. Ilang beses nang nawala na tayo ng isla. Di naman sumasaklolo ang Amerikano. Nawala sa atin Mischief Reef, nawala sa atin Scarborough Shoal. Wala namang ginagawa ng mga Amerikano. Ngayon, ang prediction ko itong barko natin, ako talaga nagsi-senior moment ako. Bakit hindi ko maalala yung pangalan ng barko natin? Sierra Madre, ayan, naalala ko na. Yung Sierra Madre natin, o sa Ayungin, ayan, naalala ko na. Kapag yan ay tinanggal ng China, wala rin gagawin ng mga Amerikano. Bakit? Wala naman silang mahihita dyan. At ang katunayan, panahon pa ni Nixon, sabi nila, hindi talaga maghihimasok ang Amerika sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Bakit? Kasi Amerika, binili tayo di umano sa Espanya, nakasaad dun sa Treaty of Paris, nasa labas naman ng Treaty of Paris boundaries yung mga pinag-aagawang isla na yan. So pati mga Amerikano, hindi kinikilala ang titulo natin dyan sa pinag-aagawang isla ng South China Sea. So bakit yun naman aasahan ng ang inyong American Big Brothers na sasaklolo sa atin? Hindi naman sila naniniwala na meron nga tayong titulo dyan sa mga isla natin. Gising, gising, gising! Nako, maraming mga naiiwan, napupulot sa kangkungan dahil sila ay mangmang sa realidad. Pero, bokya na nga tayo sa makukuha ngayon sa 2025. Alay, alam niyo bang nangyari? Yung mga Afghan empleyado ng mga Amerikano, hindi po sila refugees Kasi kung refugees sila, may karapatan talaga sila na manatili sa ating bansa. Kasi ang pagiging refugees, ang ayon sa treaty, tratado ng karapatan ng refugees at asylum seekers, may karapatan silang manatili sa isang third country habang tinitignan o dinidinig yung kanilang kaso kung sila nga ay magsasatisfy ng requirements para maging refugee asylum seeker. Ano yung requirement na yan? Dapat ikaw ay, number one, umiiwas sa labanan na nangyayari sa iyong inang bayan. Pangalawa, ikaw ay biktima ng persecution, pang-aapi dahil sa iyong paniniwala. So kung sila ay refugees, abay, wala tayong magagawa. Obligasyon natin yan, ayon sa tratado, na talagang panatiliin sila rito habang nag-iimbestiga kung dapat nga ba silang bigyan ng refugee status. Pero hindi po sila mga refugees. Sila ay mga empleyado ng Amerika na iniwan nila nung sila ay lumaya sa Afghanistan. Natural, pag-iinitan niya mga yan dahil mantakin mo, mga Afghan yan, kinampihan nilang dayuhan na lumusob sa kanilang bayan. Kung nangyari sa atin sa Pilipinas yan, anong tingin niyo mga makapiling mga Pilipino na kakampi sa dayuhan? Di ba? Mabubuisit din kayo. Ang tanong ko lang, bakit kinakailangan dito pa sa Pilipinas silang i-process? Ang lapit-lapit ng Guam. O bakit hindi na sila dalhin doon sa Amerika mismo, ikulong sa isang deportation facility o sa isang immigration facility habang pinaprocess sila? Dahil ito wala namang proseso na biktima ka ba ng pag-aapi or yung persecution. No? Ang gagawin lang naman nila, inaantay lang nila yung kanilang special immigrant visa dahil sila nga yung mga dating empleyado ng mga Amerikano. Pwede na yan sa mainland America o kung ayaw nyo sa Guam, bakit sa Pilipinas? Ano namang yung danger para sa atin, yung banta? Hello, Afghan kaya yan? Yan ay land of the Talibans na mga world-class terrorists. Ang mga Amerikano nga, hindi sila natalo Linabanan niya ng mga Ruso, hindi natalo. Linabanan ng mga Amerikano, hindi natalo. Nandiyan pa rin sila. Tapos papupuntahin nyo dito sa Pilipinas. Kung kailan lang naman, magkaroon na tayo ng problema sa Maute. O bakit ko dinidiscuss ngayon itong mga Afghan employees? Kasi bagamat sinabi ng US Embassy na paalis na itong mga Afghan neto, they are now officially stranded. Bakit? Dahil ng kanilang relocation sa Amerika, kasama dun sa finiris ni President Trump na foreign aid. Mantakin ninyo, pati ba naman yung halaga na gagastusin para madala sa Amerika ang mga Afghan empleyado nila, kasama sa foreign aid para sa Pilipinas? Anong pakialam natin sa kanila? Utang na loob ba natin na pupundahan nila yung pagpapapunta ng Amerika ng sariling mga empleyado na iniwan nila sa Afghanistan? Bakit kasama yon sa foreign aid na credited sa Philippines? O kung sa tingin niyo po ako ay nag-iimbento lang ito po isang ayon sa report ng Reuters. Yung Reuters po, international wire service, prestigyoso po yung news report organization. So yan po naging report. Stranded indefinitely ang mga Afghan employees dito sa Pilipinas dahil ang kanilang gastos para sana makarating ng Amerika
sakop ng freeze order ni Trump. Paano na ngayon yan? Ang akala natin, sandali lang sila at wala tayong gastos. Ngayon, sino magpapakain doon? Matitiis ba natin na nagutom yan? Dami-dami ng mga Pilipino nagugutom, mapapakainin pa natin mga Afgan. At saka, gaano katagal? O sabi nila sandali lang. O mababantayan ba nila yan? Kung tumakas yan at kung yung mga asawa ng mga empleyado mga Taliban talaga at mga deep penetration agent, ano mangyayari? Alam nyo, sa karanasan ng mga bansa na nagkakaroon ng digmaan at may mga refugee centers, ito mga refugee centers na tunay na mga ordinaryong mamamayan na umiiwas sa labanan o di naman kaya biktima ng persecution, nagkakaroon talaga ng deep penetration agents. Bakit? Ang gusto nila kasi ma-penetrate yung refugee camps at patayin lahat ng kalaban ng kanilang estado. Ay, kayo ba'y magtataka kung mayroong mga deep penetration agents sa Taliban para malaman nila kung sino yung mga taksil ng mga nagtrabaho sa mga Amerikano para patayin sila? Buti sana kung sila lang magpatayan. Paano kung lumabas yan at magkalat na naman ng lagim dyan sa Mindanao? Ano na mangyayari dyan? Pero yan po ang balita ngayon. They are stranded. The Afghan refugees tuloy. The Afghan American employees are stranded indefinitely dahil finiris ni President Trump yung foreign aid. Nang nakakainis, abay considered foreign aid pa yung halaga na kinakailangan para dalhin sa Amerika yung sarili nilang mga empleyado. Ano sila, hilo? Nagpapasalamat pa ba tayo doon? Thank you ha, dahil pinapunta nyo sa Amerika yung mga empleyado nyo. Ay nako, mga buang, mga Pilipino, gumising na kayo. So anong leksyon natin ngayong araw na ito? Wala po tayong aasahan sa mga dayuhan. Dahil ang interes ng Pilipino ay para sa Pilipino lamang. Ang interes ng mga Amerikano para sa Amerika lamang. At mabuti nga ngayon, si Trump, diretso, hindi na nagpapanggap kasi yung mga Democrats, yung mga woke, kunwari, wow, laki ng puso nila, gusto nilang itaguyod ang interes ng marami sa demokrasya, bla bla bla. O si Trump, diretso, hindi, America first. Manigas kayong lahat. Kailangan nyo ng seguridad? O sige, magbayad kayo. O yan ang sinabi niya sa NATO. Yan din ang sasabihin niya sa Taiwan. So yung mga nag-aakala kasama na si Bongbong Marcos, na importante pa rin ang Pilipinas kay Trump dahil kailangan nilang base militar laban sa China. Pag nagkaroon ng labanan sa Taiwan, think again, walang pakialam dyan si Trump. America first muna siya. Bagamat ang naabala ko, ibang sinasabi ni Rubio, ibang sinasabi ni Trump. Sino naman kayong paniniwalaan nyo? Yung kanyang alter ego na sekretary lamang o yung presidente mismo? Ako maniniwala mismo kay Trump. Kaya ngayon, gaya ng trabaho ko kay dating Presidente Duterte, binabantayan ko talaga ang mga binibigkas na mga salita ni Trump. At ang kanyang mensahe, bagamat wala pa siyang binabangkit tungkol sa Pilipinas, wala kayong aasahan dahil ako, aayusin ko muna ang kapakanan ng aking mga kababayan doon sa Amerika. Bahala kayo sa inyong mga buhay. Kaya, tanggapin po natin ang hamon. Huwag na tayo magpaninlang na kinakailangan tayong tulungan sa Amerika dahil tutulungan nila tayo pag tayo po ay linusob. Bakit? Sino bang kalaban natin? Katagal-tagal na nating kapit bansa ang China, ni minsan di naman tayo nagkaroon ng digmaan. Meron nga tayong sigalot, pero sa ating saligang batas at saka sa UN Charter, pinagbabawal naman ng gera, kinakailangan mapayapang usapin. Kaya lang naman nagkakagera, si Marcos Jr., alam niya na susuportahan siya ng Amerikano dahil kinakailangan niya magbase militar. Well, tapos na maliligayang araw mo. Kaya nga, Marcos Jr., baka bilang na rin ang iyong araw dahil wala na yung nagre-rest back sa iyo na President Biden. So anyway, maraming salamat po ha.